Kaibigan, welcome sa aking channel, ang Blueprint ng Diyos. At ang content natin ngayon ay ating aalamin ang blueprint ng Diyos dito sa Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. Ganito ang pagkasabi: For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth and make it bring forth, and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. Ang salita ng Diyos ay, sabi pa, tulad sa ulan na pumapatak. Tulad ng hamog mula sa langit at hindi bumabalik, kundi tinutubigan o binabasaan niya ang lupa at ginagawa niya ito upang mamukadkad at magbigay bunga sa mga binhi, sa mga naghahasik at pagkain o tinapay sa mga kumakain. So ganun kahalaga ang ulan. Ganun kahalaga ang tubig ulan na siyang nagbibigay buhay, nagbibigay saganang ani upang may makain ang mga tao. So dito, ipinapakita ng Diyos, sabi niya, so shall my word be goeth forth out of my mouth, and it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I place, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Sa oras na ito ay dinadala ng Diyos ang kanyang salita. Saan man makarating, saan mang sulok ng mundo at sa mga bansa makarating ang video na ito, ay dinadala ng Diyos ang kanyang salita sa katuparan. Kaibigan, bago ako magpatuloy, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At kung ikaw ay interesado sa mga bagay ng Diyos, patungkol sa blueprint ng Diyos, at nais mong malaman ang blueprint ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang channel na ito at ang video ito ay para siya. Kung wala man at ikaw ay hindi interesado sa mga bagay na espiritual ng Diyos, salamat sa iyong pagsilip. Ngunit kaibigan, kung ikaw ay interesado, bago ako patuloy, ako ay humingi ng inyong subscribe, pindutin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa ating mga susunod pang mga video natin i-upload. At ang Word of God na sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi pa dito, the Word of God is like rain and snow that water the earth, and cause it to produce fruit, will be sown in the heart of men, and produce fruit in the moral world. So kapag ka ang salita ng Diyos na inahalin tulad sa ulan at tubig na darating sa puso, may hasik sa puso, sa espiritu ng isang tao, ito'y magbubunga ng katuwiran dito sa ating kapanahunan. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos ayon sa Deuteronomio. Ating titingnan ang Deuteronomio, ating makikita ang salita ng Diyos. Sa Deuteronomio 32, verse 3. 32 verse 3 ng Deuteronomio 32 verse 2, sabi, my doctrine
shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the shower upon the grass. So dito, ang salita ng Diyos ay tulad sa ulan at hamog na magpapalambot ng ating puso, na magbibigay pagpapahalaga sa salita ng Diyos, upang ang salita ng Diyos ay magkaroon ng puwang, upang ang salita ng Diyos ay magkaroon ng pagkakataon na tumubo, lumago, upang ating malaman at makilala ang Diyos na ito, ang Diyos ng banal na plano at layunin. Kaya nga dito makikita natin, as the rain and snow fall upon various kinds of ground, so does the word of God, like rain and snow, it will accomplish the best good and the eternal reign of the Messiah. So napakahalaga natin makita ang salita ng Diyos na tulad sa ulan, napapatak, na magbibigay bunga ng mabuting bunga tungo sa paghahari sa kapahayagan ng Misaya sa darating ng mga panahon. So napakahalaga pala ang salita ng Diyos. Na kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, ninamnam natin ang salita ng Diyos, binigyan natin ng pagkakataon sa ating puso at isipan, ito ay magbubunga at maghahanda sa atin sa darating na panahon sa paghahay ng Kristo, ng Misaya. Kaya dito ating makikita na ang tulad sa ang salita ng Diyos ay tulad sa ulan at sa hamog na magbibigay unawa sa Panginoon, sapagkat pinupuno ng Diyos ng kaalaman at pagkaunawa ang mundo. Kaya ang tanong sa atin ngayon, gaano at ano ang ating pagkakilala tungkol sa Diyos? At gaano at paano natin kinikilala ang salita ng Diyos sa ating kapanahunan? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang sabi pa sa salita niya, Thy word is a lamp and a light. Lampara at liwanag ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, sa buhay na ito, napakahalaga ang salita ng Diyos. Kapag dumating sa atin ang mga sigalot ng buhay, kapag dumating sa atin ang mga suliranin, agad magkakaroon ng liwanag ang ating puso at isipan kung ano yung dapat nating gawin at kung kanino tayo dapat lumapit. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang dala nito, lampara at liwanag. So magbibigay direksyon sa ating buhay upang di tayo mapahamak. Sapagkat sabi sa Isaiah, ang mundo ay pinupuno ng pusikit na kadiliman. So ang ibig sabihin nito, dumarating sa tao ang napaka pusikit na problema na kung wala ang salita ng Diyos, mahihirapan ang tao kung anong dapat niyang gawin sa sitwasyon. Ngunit ang salita ng Diyos sa Psalms, ito yung liwanag na gagawa sa ating mga buhay. Ito yung salita ng Diyos na gagawa ng tanda, himala at kababalaghan sa ating buhay. Alala ko ang sinabi sa akin ng Diyos. Ito ay nangyari noong 2001. Na habang ako'y nasa kagulumihanan at ako'y naglalakad pa uwi, naririnig kong kinikwento ng Holy Spirit
ang nangyari sa Exodus sa panahon ni Moses. Kung paano iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa isang tiyak na kapahamakan sapagkat nasa harapan ng Israel sa pamumuno ni Moses ang dagat ng pula o Red Sea. Nasa likuran naman nila ang sandatahang hukbo ni Paraon. Ngunit dahil sila ay tao ng Diyos, sila yung mga tao na kumikilala sa Diyos, sila yung mga taong may tipanan sa Diyos, sila yung mga taong pinagpahayagan ng Diyos at tinanggap ng Diyos ang kanilang, at tinanggap nila ang pagpapahayag ng Diyos sa kanilang mga buhay. Gumawa ang Diyos ng himala. Binuka ang dagat na pula. At habang nasa ganun akong pag-iisip, tinanong ako ng Holy Spirit, anong himala ang nais mong gawin ko siya? At yung response ko kagad sa tanong na yun ng Holy Spirit, sapagkat sabi niya, likewise, Exodus 20. Ang Diyos na nagpakahayag sa Exodus sa panahon nila Moses ay ang Diyos na nagpakahayag sa akin ng mga panahon na yun. At ang sagot ko, Lord, marriage contract miracle. At nangyari, kung bakit yun ang hiningi ko, dahil mayroon akong nilalakad na transfer of pension na hindi maayos-ayos dahil ang hinihingi sa final na requirements ay yung marriage contract na may pirma silang mag-asawa. Ngunit papaano makapirma ang isang patay na? So ibig sabihin, may record sa simbahan, may record sa kumbinto na kung saan sila ikinasal, ngunit pagdating sa munisipyo, wala silang record. Sa madaling sabi, late registration. Ngunit, dinala ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa katuparan. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan. At kung paano, mula nang magsalita ang Diyos, sabi niya, anong himala ang nais mong gawin ko sa'yo? At ang naging sagot ko naman ng mga panahon yun ay marriage contract miracle. Itinuro sa akin ng Diyos kung saan ako pupunta, kung sino yung mga lalapitan ko. 2 months, dinala ng Diyos sa katuparan ang kanyang salita. Dinala ng Diyos sa kaganapan ang kanyang ipinangako. So ganun ang salita ng Diyos na kapag binitawan niya, sinalita niya, pinakinggan natin, panghahawakan natin, dadalhin ng Diyos sa katuparan ng kanyang salita. At kapag nangyari na dinala ng Diyos sa katuparan, magsasabing tayo sa ating puso't isipan na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na sasabihin natin, your word is true. Your word is true. Your word is true. Nang mangyari ito, nung araw na yun ay sinabmit ko na, taglay ang pangako ng Diyos na yun ang gaganyang gagawin sapagkat sabi ng salita ng Diyos, kung kinakailangan gumawa ang Diyos ng himala, alang-alang sa kanyang pinakikipagtipan ng bayan, siya ay gagawa. At sabay tanong sa akin, anong himala ang nais mong gawin ko sa iyo? At ang mabilis kong tagon ay ang sabi ko, Lord, Holy Spirit, marriage contract miracle. After 2 months, na-transfer ang pension, tumanggap na. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy na tumatanggap ang beneficiary ng isang sundalo na Philippine Army. Kaya napakabuti ng Diyos kapag yung puso natin tigang, walang pagnanais sa mga bagay ng Diyos. Walang interes sa salita ng Diyos. Ngunit kapag dumating sa iyo ang pagdalaw ng Diyos, na ang kanyang salita na dadalhin ay may dalang hamog na magpapalambot sa iyong puso at isipan, na kapag ang salita ng Diyos ay dumating na magdadala sa iyo ng
tubig ulan upang palambutin ang iyong puso sapagat ang salita ng Diyos ay tulad sa isang binhi. At dito natin makikita at malalaman, mararanasan mo, totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 10, The Lord is the true God. He is the living God and everlasting King. So, dito, malalaman natin. So, nawa ang salita ng Diyos ay magkaroon ng puwang sa katotohanan ng patotoo at kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay tulad sa ulan. Nawa ang iyong puso na walang pagnanais sa mga salita ng Diyos. Dumating ang tubig ulan, dala ng Holy Spirit. The latter rain of the Holy Spirit in the name of Jesus naway dumating sa iyong buhay. Upang iyong maranasan ang katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay gumagawa ng tanda, himala at kababalaghan. Nawa sa oras nito, kaibigan, ano man ang iyong suliranin sa iyong buhay, ano mang kagalumihanan, ano mang kadiliman, kung tila balisama ng iyong puso, may gutom at uhaw sa mga bagay na kinunuhawan na kay nabibigo, narito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dadalhin niya sa iyo tulad sa tubig at hamog upang bigyang buhay ang iyong pananampalataya, upang bigyang buhay ang iyong pangarap, upang bigyang buhay ang iyong espiritong ng lupaypay, upang ang buhay na ito na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak ay ang mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaibigan, masampalataya ka ba sa Panginoong Hesus? Na ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross na bayubay, inilibing, ngunit sa ikatlong araw muli siyang nabuhay at siya napakita sa kanyang mga alagad upang patutuhanan hindi sa lahat ng tao kundi sa kanyang mga alagad. At pagkatapos makyat sa langit na luklok sa kanan ng Ama at pagdaka, bumaba ang Holy Spirit upang ipagpatuloy ang gawain na ginagawa ng Panginoong Kristo. At ngayon, nag-expect tayo, malapit na ang rapture. Malapit na ang rapture na sinasabi ng salita ng Diyos. Ascending and descending. Ascending is rapture. Descending is the second coming. Ang rapture, paparito ang Panginoong Hesus para kunin ang kanyang bayan. Ang second coming, paparito ang Panginoong Hesus kasama ng kanyang bayan. So nawa, sa video natin ito ay meron tayong natutunan. At higit sa lahat, ano man ang ating suliranin sa buhay na ito, nawa ang tubig na mula sa salita ng Diyos, nawa ang liwanag na mula sa salita ng Diyos ang magpakita sa puso at isipan mo. Naihayag ng Diyos ang kanyang katangihan na siya ang Diyos na gumagawa tanda, himala at kababalaghan. Kaibigan mo, di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Ang iyong pag-subscribe ay napakalaking bagay upang tayo ay patuloy na makagawa ng mga video. Mga videong maghahayag tayo kung ano ang blueprint ng Diyos, kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa sa video ito matuklasan mo at ipapahayag ng Holy Spirit sa'yo ang kanyang plano at layunin sa buhay. Salamat sa pag-subscribe. Sa Diyos ang papuri.